My loan app na kakabalik lang ng Google Play Store. Pangalan ay si Cashola Fast and Safe Cash. Sa kay Sun Loan Lending Investor Corporation. Sabi niya yung nagpapahiram daw ng 25,000 pesos. At least hindi na siya kasing weird nung dating nasa Google Play Store. 500,000 pesos daw yung pinapahiram niya. Auto-reject ba siya or ano ba siya? Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, yung original na utang queen. And for today's video, balikan natin tong si Cashola. I know, mukha siyang familiar. Nakaka-confuse siya guys. Dati, meron na review na akong Cashola din. Nakakatuwa dun kasi partner. AR partner Reddit. Sabi niya ay 500,000 daw yung maximum na pwede niyang pahiram. Wala rin sa Google Play Store kasi yung nga para siyang joke. Ito naman ay si Cashola. I don't know if they're related. Pero guys, magkaparehas yung logo. So, ayan guys, din-download ko siya para masubukan. So, bago ang lahat guys, please consider subscribing to my channel kung hindi pa kayo subscribe because dito, pinag-iuusapan natin yung iba't ibang mga online loan platforms. Yung totoong goal natin dito is to make sure na meron kayong tamang expectations sa mga loan apps na to. Itong loan app na to, sabi niya, ay authorized. Authorized daw siya by SEC. Tapos 25,000 pesos daw yung maaari niyang ipahiram. Borrow easily, online, apply 3 minutes, blah blah blah, yung ganon. Safe and reliable daw. Parang too good to be true. Very parang napakadali-dali niya. So, dinownload ko siya. Lumabas yung logo niya. Katulad nga siya doon sa dating na wala sa Google Play Store. Ngayon bumalik, ewan ko kung nag-okay nga siya. So, pagkatapos mong i-download yung app, so lalabas, bubungad po yung page na pinapakita niya kung ano-ano yung mga kailangan niyang silipin, cellphone, yung mga permissions na gusto niya. Siyempre, kapag kayo nag-okay, nag-proceed, it means nag-a-agree kayo doon. Huwag niyo munang i-download yung loan app na to. Panoorin niyo lang video guys para alam niyo kung anong meron every step of the way. Charot! So, SSS, think about it. Ano ba yan? Ang cute niya. So, i-click mo yung okay para magpatuloy. So, ayun, hihingi niya kung ano-anong mga permissions dyan. And then, eventually, hingi po siya ng phone number, yung active mobile number niyo. I-click mo yung get. Para makuha mo yung OTP, ilalagay nyo dyan, tapos click sign up. And then magsiset ka ng password. Pero, I don't feel safe with this loan app kasi kahit na nilagay ko 111111 ay tinanggap. Safe ba yun? To continue, ayun, nag-fill out pa rin ako ng mga information ko. Sabi niya, anyway, mag-ipoprotect niya daw yung information mo. Pero really, terms of the loan, education level, number of credit cards, residential address, detailed address, email, job type, payroll period, and total, twaddle monthly income. Typo. Twaddle monthly income. Continue to increase the limit. So, ayun, yung aking mga information. So, kahit na unemployed ka, kailangan mo pa rin ibigay yung twaddle monthly income. And hihingi po siya, at least dalawa lang yung hihingi niyang contacts. Kaya, ayun mga beshies, pinili ko yung mga contacts niyo sa phone book ko. Kaya pag-isipan. And next, magpo-proceed ka na sa verify na. Okay, bago ang lahat guys, alam niyo nakakaumay yung loan app na to. Ang hirap pong kumuha ng picture. Kung sa cellphone ko lang to ha. Pero nakailang try ako guys kasi automatic po na umaandar yung flash. Diba sabi niya, dapat lang glare, hindi blurred. Ilang beses ako nag-retake. Kasi yung nga, nag-glare nga. Kasi automatic po na umaandar yung flash kahit na dun ako sa maliwanag na area. Hindi ko mabilang yung number of times. Basta alam ko more than 10. Pili ka ng IDs na pipicturan mo. Ang hirap po kumuha ng picture. Tinakpan ko pa yung flash para lang makapag-proceed ako, guys. UMID, SSS, PRC, passport, postal, driver's license, national ID, TIN, voter's ID, printed, PhilSys ID, tsaka PhilHealth. So, ayan guys, magpipicture ka ng ganun-ganun kayo. Magpipicture ka ng ganyan. Tatakpan mo yung flash para lang mapicturan. Pero hindi siya madali, ha? Ang hirap. Pahirapan po yung loan app na nainis ako sa pag-picture taking na part. It's not worth the effort, mga guys. After 60 seconds, okay, it's not worth the effort because after 60 seconds, lagay pa ako ng GCash ko, OMG, reject, and try again after 29 days. So, pinahirapan niya pa akong kumuha ng picture ng ID ko para lang i-reject. It's not worth the effort, mga guys. At least ito, guys, sinubukan ko at now you know, kahirapan. Ang labo niya, best. Ang hirap kumuha ng picture. Hindi tulad ng isang vlogger dyan na binasa lang yung remarks na nasa comment section. I doubt na sinubukan. Ito, guys, ako na mismo nagsasabi sa inyo na kung mahihirapan lang kayo sa loan app na to and in the end, baka reject lang kayo. Kaya pala, kahit na ang daming nagbigay sa kanya ng
mataas na rating, 4.2 stars siya doon, at saka 100k downloads na daw. Eh, ang daming galit, waste of time. Natural waste of time kasi pahihirapan ka niya sa pag-picture pagkatapos reject lang naman pala. Sumasagot-sagot pa siya doon sa comments sa parang AI. So, ang daming galit guys. Hindi nasiyahan sa loan app na to. Waste of time. Indeed, waste of time siya guys. So, huwag nyo nang sayangin yung oras nyo sa loan app na to. Or baka, ewan ko baka sa cellphone ko lang. Pero, nakakaumay siya guys eh. Ayun, not recommended. Maraming nabigay sa kanya ng 1 star. Auto-reject. Parang nangunguha lang ng information. So, yun naman, sa mga nakalusot naman, eh, sabi makulit daw siya. That is why, guys, kung may nakikita kayong mga loan app na, kunyari, may mataas na rating, take it with a grain of salt. Basahin nyo yung mga comments, maghanap kayo ng mga reviews, para iba na yung meron kayong konting idea kung okay ba siya o hindi. Kaysa naman diretso na kayo magbigay ng personal information. Waste of time talaga siya. Sinayang niya talaga yung 15 minutes of my time, 10 minutes sa kaka-picture. And in the end, reject lang. Very bad experience to para sa akin. So guys, ganyan dapat. Dapat pinag-aaralan muna natin yung mga loan apps na try natin bago tayo sumubok ng isang loan app. So I hope tinapos yung video na to, and I really, really hope na ewan ko sa inyo kung gusto nyo pa rin magpatuloy. So good luck kung kayo'y ma-approve, or good luck sa inyo kung one take lang kayo sa pagkukuha ng picture ng ID nyo. Pero ako, hindi ko na babalikan to. No thank you na. Kasi, paano naman sa pagkuha ng picture ng ID tapos reject lang naman pala. I'm sure pwedeng mag-delete ng account dito. Pero para hirapan din. Kasi wala dun sa dashboard niya, wala dun sa platform niya wala dun sa platform ng tap para ma-delete yung account. So, ayun guys, hindi ko siya bet. Promise. In my own opinion, hindi ko siya bet. This video is not sponsored. It's based on my experience, and I had a bad, terrible experience with this loan app. Tsaka siya. So, kung meron kayong mga loan apps na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section below. I will see you on my next vlog. Bye!